Lihim na ninakaw ng asawa ko ang ipon ng nanay ko para sa kanyang pilgrimage. Pera na halos 10 taon niyang inipon sa pananahi ng mga damit ng kapitbahay. Pero hindi ginamit ang pera para sa pamilya. Ibinigay ito ng asawa ko sa ibang babae para bayaran ang plastic surgery ng kanyang kerida. Ang mas masakit pa, ininsulto pa niya ang nanay ko. Sabi niya lumpo at walang silbi raw ang nanay ko. Hindi ako nagalit. Hindi ako sumigaw. Ngumiti lang ako. At tahimik na kinontak ang doktor na mag-oopera sa babae. At nang dumating ang araw ng pagtatanggal ng benda, napasigaw sa takot ang asawa ko nang makita ang mukha ng babaeng ipinagmamalaki niya. Bago tayo magsimula, isulat muna sa comment section kung taga saang lungsod ka nanonood. Ipinagdarasal ko ang lahat ng nag-like at subscribe. Naway maging malusog kayo palagi at swertehin sa buhay. Ang pangalan ko ay Alisa. Kung titingnan ng mga tao ang buhay ko mula sa labas, marahil ay iisipin nilang maayos ang lahat. Mayroon akong simpleng bahay sa labas ng lungsod, isang asawang nagngangalang Kevin at isang ina na kasama ko na mula nang pumanaw ang aking ama ilang taon na ang nakalipas. Hindi malaki ang aming bahay, isang palapag lang na may maliit na bakuran sa harap. May isang puno ng mangga na tumubo roon mula pa noong teenager ako. Tuwing hapon dala ng hangin ang mahinang lagaslas ng mga dahon na para bang nagkukuwento tungkol sa nakaraang hindi kailanman tuluyang lumilipas. Sa bahay na iyon kami nakatira. Ako si Kevin at ang nanay kong si Nanay Marnie. Mahigit 60 taong gulang na ang nanay ko. Halos puti na ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mukha ay mayroon pa ring kapanatagan na laging nagpapakalma sa mga taong malapit sa kanya. Hindi mayaman ang nanay ko. Mula pagkabata, puno ng pagsisikap ang kanyang buhay. Dati tinutulungan niya si tatay sa maliit nilang puwesto sa palengke. Nang mamatay si tatay, hindi tumigil sa pagtatrabaho ang nanay ko. Tumatanggap siya ng mga tahiin mula sa mga kapitbahay, nag-aayos ng mga damit at minsan ay gumagawa ng mga simpleng bestida para sa mga kasal o binyag. Ang kanyang mga kamay ay halos hindi napapahinga. Ngunit may isang bagay na laging nagpapaantig sa puso ko tuwing nakikita ko ito, isang lumang brown na sobre. Ang sobreng iyon ay lagi niyang itinatago sa isang maliit na aparador na gawa sa kahoy sa kanyang silid. Napakatanda na ng aparador. Kupas na ang kahoy at may mga bitak na sa ilang bahagi. Tuwing tumatanggap ng bayad si nanay, mula sa pananahi uupo siya, sa gilid ng kama, dahan-dahang bubuksan ang sobre, at ilalagay ang isang bahagi ng pera sa loob. Minsan ko na siyang tinanong tungkol sa sobreng iyon. Gabi noon at mahina ang ulan sa labas. Nakaupo kami sa sala habang umiinom ng mainit na salabat. Naaalala ko pa kung paano ngumiti si nanay nang sagutin niya ang tanong ko. Isang araw, Alisa, gusto ni nanay na makapunta sa banal na lupain. Tumingin ako sa kanya ng may pagtataka. Pilgrimage po. Nay, malambing ang kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang isang bata na iniisip ang isang regalong pinapangarap. Mula noon nalaman ko na ang brown na sobre ay hindi lang basta lagayan ng pera. Iyon ang pangarap ng nanay ko. Bawat piso sa loob noon ay isang piraso ng pag-asa na unti-unti niyang inipon sa loob ng maraming taon. Minsan nalulungkot ako kapag nakikita ko siyang nag-iipon sa ganoong paraan. Minsan kong sinabi sa kanya, Nay, huwag niyo pong pilitin ang sarili niyo. Kapag nakaipon po ako na po ang magpapadala sa inyo sa pilgrimage. Ngumiti lang si nanay. Hindi kailangang maghintay na yumaman, Alisa. Ang mahalaga, nandoon ang intensyon. Ang sagot na iyon ay laging nagpapatahimik sa akin. Ganoon talaga si nanay, simple pero matatag ang puso. Ngunit ang buhay ay hindi laging kasing payapa ng inaasahan ko. Nagsimulang magbago ang lahat nang maging madalang na ang pag-uwi ni Kevin sa tamang oras. Si Kevin ang aking asawa. 5 taon na kaming kasal. Sa simula ng aming pagsasama, si Kevin ay isang mabait at maalalahaning lalaki. Madalas niya akong dalhan ng paborito kong pagkain pag-uwi galing trabaho. Minsan tinutulungan pa niya si nanay sa pag-aayos ng mga sira sa bahay. Madalas ngang sabihin ni nanay na masuwerte ako sa pagkakaroon ng asawang tulad ni Kevin. At dati naniniwala rin ako roon. Ngunit sa mga nakalipas na buwan may nag-iba. Madalas ng gabing-gabi umuwi si Kevin. Minsan mukha siyang pagod, minsan naman ay parang may malalim na iniisip na hindi niya sinasabi. Kapag tinatanong ko, laging pareho ang sagot. Maraming trabaho sa opisina. Sinubukan kong maniwala. Gusto kong maging isang asawang hindi madaling maghinala. Ayaw ko ring mapuno ng walang kwentang pag-aaway ang aming tahanan. Ngunit may isang maliit na bagay na nagsimulang bumagabag sa isip ko. Madalas maging abala si Kevin sa kanyang cellphone. Minsan napapangiti siyang mag-isa habang may binabasa. Minsan naman bigla niyang isasara ang screen kapag lumalapit ako. Ang pakiramdam na hindi komportable ay unti-unting lumaki sa puso ko. Ngunit sinubukan kong balewalain ito. Hanggang isang umaga, nagbago ang lahat. Isang ordinaryong umaga iyon, naghahanda ako ng almusal sa kusina. Ang amoy ng sinangag ay bumabalot sa buong bahay. Si nanay ay nakaupo sa sala habang tinutupi ang mga bagong labang damit. Maagang umalis si Kevin papuntang trabaho gaya ng dati. Walang kakaiba. Hanggang sa narinig ko ang tunog ng isang aparador na binuksan ng nagmamadali. Napalingon ako sa direksyon ng kwarto ni nanay. Ilang segundo lang lumabas si nanay na napakaputla ng mukha. Alisa, mahina ang kanyang boses, halos pabulong. Agad akong lumapit sa kanya. Bakit punay nanginginig si nanay? Nakahawak ang kanyang kamay sa pinto ng aparador na para bang pinipigilan ang sarili na matumba. Nawawala ang sobre ko. Hindi ko agad naintindihan. Anong sobre po? Tumingin si nanay sa akin at nagsimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Yung sobre ng ipon ko, para sa pilgrimage, Alisa. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Tumakbo ako papasok sa kwarto ni nanay.
Bukas ang lumang aparador. Ang drawer, kung saan laging nakalagay ang sobre ay wala ng laman. Wala kahit ano roon. Nagkahalo-halo ang emosyon ko. Baka po nailagay niyo lang sa iba. Nay sinubukan kong magsalita ng mahinahon, ngunit umiling si nanay. Imposible. Lagi ko itong inilalagay dito. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Halos 10 taon ko nang iniipon ang perang iyon. Nakita kong napuno na ng luha ang mga mata ni nanay. Para akong pinipiga ang puso. Alam ko kung gaano kahalaga ang perang iyon para kay nanay. Hindi dahil sa halaga nito kundi dahil bawat piraso ng pera roon ay bunga ng kanyang pagsisikap at pasensya. Sinubukan kong pakalmahin si nanay. Hayaan niyo po, nay. Hahanapin po natin. Ngunit sa loob-loob ko isang tanong ang nagsimulang umusbong. Sino ang kumuha? Hindi naman pinapasok ng ibang tao ang bahay namin. Laging nakalak ang pinto at 3 lang kaming nakatira dito. Ako, si nanay at si Kevin. Sinubukan kong itaboy ang masamang isipin. Ayaw kong agad na pagbintangan ang sarili kong asawa. Ngunit ang pakiramdam na hindi mapakali ay patuloy na bumabagabag sa akin buong araw. Kinahaponan napakatahimik ni nanay. Hindi siya nanahi tulad ng dati. Nakaupo lang siya sa silya malapit sa bintana nakatingin sa bakuran. Blanko ang kanyang mukha. Alam kong sinusubukan niyang tanggapin ang katotohanan na ang pangarap na binuo niya sa loob ng maraming taon ay maaaring bigla na lang nawala. Ang makita siyang ganoon ay nagpapasikip sa dibdib ko. Pagsapit ng gabi umuwi si Kevin gaya ng dati. Pumasok siya sa bahay at kaswal na hinubad ang sapatos. Nakatayo ako sa sala nakatitig sa kanya. Kevin, lumingon siya. Bakit sinubukan kong pigilan ang emosyon sa boses ko? Nawawala ang pera ni nanay para sa pilgrimage. Huminto saglit si Kevin. Tumango ako. Hinanap na namin kung saan-saan pero wala talaga. Nag-isip sandali si Kevin. Baka nailagay lang ni nanay sa ibang lugar. Masyadong mabilis ang sagot niya. Tinitigan ko ang mukha niya ng mas matagal kaysa dati. Hindi ko alam kung bakit pero noong gabing iyon may nagsasabi sa puso ko na hindi ito simpleng pagkawala lang. At hindi ko namalayan na ang nangyari noong umagang iyon ay simula pa lang ng isang pagtataksil na higit na mas masakit kaysa sa inaakala ko. Gabi matapos mawala ang ipon ni nanay kakaiba ang pakiramdam sa bahay. Parang mas mabigat ang hangin sa sala. Maagang pumasok sa kwarto si nanay. Hindi siya gaanong nagsalita, sinabi lang na medyo pagod siya. Alam kong hindi iyon dahil sa pagod. Sinusubukan lang ni nanay na pakalmahin ang kanyang sarili. Matagal akong nakatayo sa kusina matapos maghugas ng mga pinagkainan. Ang tubig mula sa gripo ay marahang tumutulo. Maliit lang ang tunog nito pero malinaw na naririnig sa bahay na biglang naging tahimik. Sa sala si Kevin ay kaswal na nakaupo habang naglalaro sa kanyang cellphone. Paminsan-minsan ay napapangiti siya na parabang may nababasang nakakatuwa. Ang makita iyon ay lalong nagpadagdag sa hindi ko magandang pakiramdam. Mula nang mawala ang pera ni nanay, isang posibilidad ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko, isang posibilidad na ayaw kong aminin. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na hindi iyon magagawa ni Kevin. Ngunit tuwing naaalala ko ang reaksyon niya kanina, lalo akong nagdududa. Masyadong mabilis ang sagot niya, masyadong walang emosyon. Para bang ang pagkawala ng pera ay hindi isang mahalagang bagay. Naglakad ako papunta sa sala at umupo sa silya sa tapat niya. Hindi agad napansin ni Kevin ang presensya ko. Nakatutok pa rin siya sa screen ng kanyang cellphone. Kevin, itinaas niya ang kanyang mukha. Sinubukan kong magsalita ng mahinahon. Sa tingin mo, sino kaya ang kumuha ng pera ni nanay? Nagkibit balikat si Kevin. Ewan ko. Hindi naman napapasok ng ibang tao ang bahay na to. Nag-isip siya saglit at casual na nagsalita. Baka nakalimutan lang ni nanay kung saan niya nailagay. Ang sagot na iyon ay muling nagpasama sa pakiramdam ko. Halos 10 taon inipon ni nanay ang perang iyon. Imposibleng makalimutan niya lang basta-basta. Tinitigan ko si Kevin ng mas matagal. Kung may nakita kang kakaiba sa bahay, sabihin mo lang. Agad akong tiningnan ni Kevin na nakakunot ang noo. Pinaghihinalaan mo ba ako? May bahid ng inis sa tono niya. Umiling ako. Nagtatanong lang. Huminga ng malalim si Kevin at tumayo. Pagod ako, Alisa. Huwag ka nang magsimula ng kung ano-ano. Naglakad siya papunta sa kwarto nang walang karagdagang salita. Naiwan akong nakaupo sa sala. Lalo lang gumulo ang isip ko. Isang bahagi ng pagkatao ko ang gustong maniwala sa asawa ko. Ngunit ang kabilang bahagi ay nagsasabing may itinatago siya. Halos hindi ako makatulog ng gabing iyon. Mabilis na nakatulog si Kevin sa tabi ko. Kalmado ang kanyang paghinga. Samantalang ako ay nakatitig lang sa kisame. Ang isip ko ay pabalik-balik sa brown na sobre ni nanay. Ang imahe ng maputlang mukha ni nanay kaninang umaga ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Bandang hating gabi gumalaw ng bahagya si Kevin. Ang cellphone niya na nasa maliit na mesa sa tabi ng kama ay biglang umilaw. Isang notifikasyon ng mensahe ang lumitaw sa screen. Sa una, wala akong balak tingnan, ngunit sapat ang liwanag nito sa madilim na kwarto. Hindi sinasadyang nahagip ng mata ko ang pangalan ng nagpadala. Cindy. Hindi ko kilala ang pangalang iyon, ngunit biglang may kumirot sa puso ko. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ni Kevin. Sinulyapan ko muna siya. Tulog pa rin. Habang kumakabog ang dibdib ko, binuksan ko ang mensahe. Ang unang pangungusap na nabasa ko ay nagpanlamig sa buo kong katawan. Thank you, ha love. Sapat na yung pera para sa operation bukas. Binasa ko ulit ang mensahe. Nagsimulang manginig ang kamay ko. Operasyon. Pera. Agad na kumonekta ang isip ko sa isang bagay na nagpapasikip sa dibdib ko. Binuksan ko ang mga naunang pag-uusap. Ang mga mensahe roon ay nagpaikot sa mundo ko. Kevin.
Cindy, matagal na pala silang nag-uusap. Maraming malalambing na salita. Mayroon ding usapan tungkol sa isang beauty clinic tungkol sa isang surgeon, at ang pinaka nagpatigil sa paghinga ko ay isang mensahe mula kay Kevin. Huwag kang mag-alala, nakuha ko na ang pera. Gagamitin natin yan para sa operasyon mo. Tinitigan ko ang screen ng cellphone na may namumuong luha sa aking mga mata, para bang may biglang nadurog sa loob ng dibdib ko. Ang perang tinutukoy niya. Hindi ko na kailangang hulaan pa. Iyon ang pera para sa pilgrimage ni nanay. Dahan-dahan kong ibinaba ang cellphone. Tahimik akong umupo sa gilid ng kama. Si Kevin ay mahimbing pa ring natutulog. Na para bang walang nangyari. Na para bang hindi niya winasak ang pangarap ng isang ina na nag-ipon sa loob ng 10 taon. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ko. Ngunit hindi malakas ang pag-iyak ko. Mga luhang tahimik na dumadaloy sa aking mga pisngi. Ayaw ko siyang gisingin. Gusto ko lang maintindihan ang isang bagay. Bakit? Bakit nagawa ng taong pinagkatiwalaan ko ang isang bagay na ganito kalupit? Kinaumagahan hinintay ko si Kevin sa hapagkainan. Nasa kwarto pa si nanay. Mula nang mawala ang pera mas naging tahimik siya. Lumabas si Kevin mula sa kwarto na parang walang nangyari. Umupo siya at nagsimulang kumuha ng tinapay. Tinitigan ko siya nang hindi kumukurap. Kevin, lumingon siya. Bakit nagsalita ako sa mahinahong boses? Sino si Cindy? Biglang natigilan si Kevin. Bahagyang nagulat ang kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Inilabas ko ang cellphone niya mula sa bulsa ko at ipinatong sa mesa. Lumabas ang message mo kagabi sa screen. Biglang tumahimik ang buong paligid. Tiningnan ni Kevin ang cellphone niya. Pagkatapos ay tumingin ulit sa akin. Nagbago ang ekspresyon niya. Hindi pagkakasala kundi inis. Binubuksan mo pala ang cellphone ko. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Sa wakas tumawa si Kevin ng mahina. Isang tawang malamig. Sige, dahil alam mo na rin lang hindi ko na kailangang magpanggap pa. So totoo nga ikaw ang kumuha ng pera. Sumandal si Kevin sa kanyang upuan. Oo. Ang sagot na iyon ay parang isang punyal na tumusok sa dibdib ko. Pera yun para sa pilgrimage ni nanay, sabi ko, nanginginig na ang boses. Nagkibit balikat si Kevin. O tapos? Ang mga salitang iyon ay nagpawala sa akin ng tiwala sa aking narinig. Pangarap niya yon sa loob ng maraming taon. Suminghal si Kevin. Pangarap, tumawa na naman siya ng mahina. Sa tingin mo, saan mas mapapakinabangan? Yon? Sa isang matandang babae na pilay pa akong maglakad o sa isang taong talagang magiging maganda? Parang huminto ang mundo. Tinitigan ko si Kevin na may namumuong galit. Iniinsulto mo si nanay. Tiningnan ako ni Kevin nang walang bahid ng pagsisisi. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mayroon ng bahagyang diferensya sa paglakad si nanay mula sa isang lumang aksidente. Pero kailanman ay hindi nagsalita ng ganito si Kevin kahit sa harap ko. Ang mga salitang iyon ay higit na mas masakit kaysa sa mismong pagtataksil. Nakapagtataka, hindi ako sumigaw. Hindi ako nagbato ng kahit ano. Tinitigan ko lang siya. At dahan-dahan ngumiti ako. Nagtaka si Kevin sa reaksyon ko. Hindi ka galit. Umiling ako. Tumayo ako mula sa aking upuan. Kung yan ang gusto mo, sige lang. Nagtaka si Kevin. Marahil inakala niyang gagawa ako ng malaking eskandalo. Ngunit naglakad lang ako palayo sa hapagkainan. Sa loob ko, may nagbago. Wasak ang puso ko, oo. Ngunit sa likod ng sakit, isang desisyon ang nabuo. Kung gusto ni Kevin na gamitin ang pera para sa isang bagay na sa tingin niya ay mas mahalaga, hahayaan ko siya. Ngunit may isang bagay na hindi pa alam ni Kevin. Hindi ako isang babaeng gaganti sa pamamagitan ng galit. Gagantihan ko siya sa paraang mas tahimik at higit na mas masakit. Matapos ang usapan naming iyon, muling naging tahimik ang bahay. Pumasok si Kevin sa trabaho na parang wala lang. Hindi man lang siya humingi ng tawad. Walang bahid ng pagsisisi sa mukha niya nang umalis siya. Dahan-dahang nagsara ang pinto sa likod niya. Matagal akong nakatayo sa sala nakatitig sa pinto. May sakit pa rin sa dibdib ko na hindi pa nawawala. Ngunit nakapagtataka, hindi ko na gustong umiyak. Ang mga luhang pumatak kagabi ay tila naubos na ang lahat ng aking kalungkutan. Ang natitira na lang ngayon ay isang bagay na iba. Isang realisasyon. Ang realisasyon na ang taong pinagkatiwalaan ko ay kayang gumawa ng isang bagay na ganito kalupit. Huminga ako ng malalim at naglakad papunta sa kwarto ni nanay. Bahagyang bukas ang pinto. Mula sa loob narinig ko ang tunog ng makinang panahi na dahan-dahang gumagalaw. Isang tunog na sanay na ako. Pumasok ako ng maingat. Nakaupo si nanay sa maliit na silya malapit sa bintana, nananahi ng isang tela. Ang liwanag ng umaga ay pumapasok sa bintana at nagbibigay ilaw sa kanyang mukha na mukhang kalmado. Ngunit alam kong sinusubukan lang ni nanay na magpakatatag. Naipinahinto ni nanay ang makina at lumingon. Alisa. Ngumiti siya ng bahagya. Nag-almusal ka na? Tumango ako. Opo. Nay. Muling tiningnan ni nanay ang tela sa kanyang kamay. Hayaan mo na, yung pera, mahina niyang sabi. Siguro hindi pa talaga kaloob sa akin na makapunta roon. Ang mga salitang iyon ay nagpasikip sa dibdib ko. Tinatanggap ni nanay ang pagkawala ng hindi naninisi. Kahit alam kong malalim ang sugat na nararamdaman niya. Umupo ako sa tabi niya. Nay, lumingon siya. Gusto niyo pa rin po bang pumunta sa pilgrimage? Ngumiti si nanay. Siyempre naman. Pero hindi natin dapat pilitin ang tadhana, Alisa. Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa aking mga mata. Hinawakan ko ang kamay ni nanay. Maligamgam at puno ng kalyo dahil sa maraming taon ng pagtatrabaho. Isang araw makakarating din po kayo roon. Tinapik ni nanay ang kamay ko.
Alisa, sapat na ang tinagal ko sa mundo para malaman ang isang bagay. Ano po yun? Nay, hindi tayo dapat magtanim ng galit dahil lang sinaktan tayo. Kailangan pa ring panatilihin ang kabutihan. Yumuko ako. Hindi alam ni nanay na si Kevin ang kumuha ng pera at wala pa akong lakas ng loob na sabihin ang totoo. Pagkatapos ng ilang minuto lumabas ako sa kwarto ni nanay. Puno pa rin ng mga bagay ang isip ko. Ngunit isang desisyon ang malinaw na nabuo sa aking isipan. Hindi ako gagawa ng gulo. Hindi ko sisigawan si Kevin. Ang isang taong tulad ni Kevin ay hindi magbabago dahil lang sa galit. Kailangan niyang makita mismo ang resulta ng kanyang mga ginawa. Tanghali nagsimula akong magsaliksik sa internet. Binuksan ko ang laptop sa sala. Nag-type ako ng ilang salita, plastic surgery clinics sa siyudad. Maraming lumabas. Isa-isa ko itong binasa. Sinubukan kong alalahanin ang pag-uusap ni Kevin at ng babaeng si Cindy sa cellphone niya kagabi. May isang pangalan ng klinika na nabanggit. Hinanap ko ito. Hindi nagtagal natagpuan ko ito. Isang kilalang klinika ng plastic surgery. Sa website nito nakasulat ang pangalan ng doktor na humahawak sa karamihan ng mga operasyon doon. Dr. Alex Reyes. Matagal kong tinitigan ang pangalang iyon. Bumilis ng bahagya ang tibok ng puso ko. Kung talagang papaopera si Cindy, malaki ang posibilidad na siya ang doktor. Kinuha ko ang cellphone ko. Ilang segundo akong nakatitig sa screen. Isang tanong ang pumasok sa isip ko. Gusto ko ba talagang gawin ito? Kung itutuloy ko ito, maaaring magbago ang lahat. Ngunit ang imahe ng mukha ni nanay na nawalan ng ipon ay bumalik sa isip ko. Ang imaheng iyon ang nagpatibay sa aking loob. Huminga ako ng malalim at hinanap ang numero ng klinika. Lumitaw ito sa screen. Nag-alinlangan sandali ang kamay ko. Ngunit sa huli pinindot ko ang call button. Ilang beses tumunog. Pagkatapos isang babaeng boses ang sumagot. Good afternoon, Radiant Beauty Clinic. Sinubukan kong magsalita ng mahinahon. Good afternoon. May itatanong lang po sana ako tungkol sa isang pasyente na magpapaopera diyan. Tila nagtaka ang babae. Kaano-ano po kayo ng pasyente? Natigilan ako saglit. Oo, bahagi ng sagot ko ay totoo. Sinabi ng babae na susubukan niyang ikonekta ako kay Dr. Reyes kung posible. Ilang minuto lang, isang mas malalim na boses ng lalaki ang narinig ko sa telepono. Good afternoon, Dr. Reyes speaking. Dahan-dahan akong lumunok. Good afternoon, Doc. Gusto ko lang po sanang makipag-usap sandali tungkol sa isang pasyente na magpapaopera sa inyo. Kalmado ang boses ni Dr. Reyes. Sige po. Tinipon ko ang aking lakas ng loob. Doktor, ang pangalan po ng pasyente ay Cindy. May ilang segundong katahimikan. Tila may tinitingnan si Dr. Reyes. Yes, may pasyente nga akong ganyan ang pangalan. Ano po ang maipaglilingkod ko? Nagsimulang pagpawisan ang kamay ko. Doktor, ako po ang asawa ng lalaking nagbabayad para sa operasyon niya. Naging mas seryoso ang usapan. Hindi ko po hinihiling na gumawa kayo ng labag sa inyong patakaran. Gusto ko lang pong makipagkita at may ipaliwanag. Hindi agad sumagot si Dr. Reyes. Ang ilang segundo ay parang napakatagal. Pagkatapos nagsalita siya sa mas malumanay na boses, sige, maaari kang pumunta sa klinika ngayong hapon kung gusto mong makipag-usap. Huminga ako ng maluwag. Salamat po, doktor. Matapos ang tawag, ipinatong ko ang cellphone sa mesa. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano tatakbo ang usapan namin mamaya. Ngunit alam ko ang isang bagay. Ngayong araw ang unang hakbang sa isang bagay na magbabago sa buhay naming lahat. Samantala, marahil iniisip pa ni Kevin na ako ay isang asawang masyadong mahina para lumaban. Marahil iniisip niyang iiyak lang ako, magmamakaawa o tatanggapin na lang ang lahat. At sa totoo lang, hindi siya ganap na mali. Pinili ko ngang manahimik. Ngunit hindi pa alam ni Kevin. Minsan ang pananahimik ay simula ng isang bagay na mas malaki. Hapon na at makulimlim ang langit nang lumabas ako ng bahay. Marahan ang ihip ng hangin, dala ang amoy ng ulan na hindi pa bumubuhos. Masikip ang trapiko sa lungsod. Mabagal ang takbo ng mga motor at sasakyan sa gitna ng mga nagsisimula ng umilaw na mga ilaw. Nakaupo ako sa loob ng isang Grab na in-order ko kanina. Sa buong biyahe hindi tumigil ang isip ko. Iniisip ko si nanay na nasa bahay. Iniisip ko si Kevin na marahil ay nagtatrabaho pa sa opisina nang hindi alam ang ginagawa ko. At syempre iniisip ko ang babaeng si Cindy na hindi ko pa nakikita, pero kinuha na ang isang bagay na napakahalaga sa buhay ng nanay ko. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang 3 palapag na gusali na may malaking signboard, Radiant Beauty Clinic. Mukhang malinis at moderno ang gusali. Puti ang pader at may malalaking salaming bintana sa harap. May mga taong labas-masok. Ang ilan ay mukhang pasyente, ang iba marahil ay pamilyang naghihintay. Tumayo ako ng ilang segundo sa harap ng pinto. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ang unang beses na talagang gumawa ako ng hakbang na higit pa sa pag-iisip ng plano. Huminga ako ng malalim at pumasok. Maliwanag at maayos ang waiting area. May ilang mahahabang upuan na kulay abo at maliliit na mesa na may mga magazine. Sa reception, isang batang babae ang ngumiti nang makita ako. Good afternoon. Ano pong maitutulong ko? Lumapit ako. May appointment po ako kay Dr. Reyes. Tiningnan ng babae ang listahan sa kanyang computer. Mrs. Alisa, tumango siya. Maupo po muna kayo. Tatawagin na lang po kayo ni Dr. Reyes. Umupo ako sa isa sa mga upuan. Sa paligid ko may ilang taong naghihintay rin. May isang dalaga na abala sa cellphone. Mayroon ding isang lalaki na tila sinasamahan ang kanyang asawa. Tahimik ang paligid.
Ilang minuto lang isang lalaking naka-doctor's coat ang lumabas mula sa isang pasilyo. Mga 40 anyos siya. Kalmado ang mukha at professional ang kilos. Tumingin siya sa akin. Mrs. Alisa, tumayo ako. Opo, Doc. Sumunod ka sa akin. Sinundan ko si Dr. Reyes sa isang maliit na consultation room. May mesa, dalawang upuan at ilang medical diagrams na nakasabit sa pader. Umupo si Dr. Reyes at sinenyasan akong umupo. Tiningnan niya ako ng seryoso pero magalang pa rin. Nabanggit mo sa telepono na ikaw ang asawa ng lalaking nagbabayad para sa operasyon ni Cindy. Tumango ako. Opo, doktor. Nanahimik si Dr. Reyes. Kailangan kong protektahan ang privacy ng pasyente ko. Sana maintindihan mo kung may mga bagay na hindi ko maaaring sabihin. Agad akong tumango. Naiintindihan ko po, Dok. Yumuko ako bago magpatuloy. Hindi po ako naparito para hilinging labagin ninyo ang inyong patakaran. Gusto ko lang pong magkwento ng isang bagay. Sumandal si Dr. Reyes. Sige. Huminga ako ng malalim. Doktor, ang perang ginamit pambayad sa operasyon ay ipon ng nanay ko para sa kanyang pilgrimage. Naging napakatahimik sa kwarto. Nagpatuloy ako. Halos 10 taon pong inipon ng nanay ko ang perang iyon. Nagtatahi po siya ng damit ng mga kapitbahay araw-araw. Unti-unti niyang inipon iyon. Pero kinuha ng asawa ko nang walang paalam para ipambayad sa operasyon ng kerida niya. Nakita kong dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ni Dr. Reyes. Wala siyang sinabi pero nakita ko sa mga mata niya na naiintindihan niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi po ako naparito para ipatigil ang operasyon, mahinahon kong pagpapatuloy. Kung kailangan talaga ng babaeng iyon ng operasyon, gawin niyo po ayon sa tama. Pero isa lang po ang hiling ko. Tinitigan ako ni Dr. Reyes. Ano iyon? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Gusto ko pong makita mismo ng asawa ko ang katotohanan. Bahagyang kumunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Maingat kong pinili ang masalita ko. Iniisip po ng asawa ko na ang perang iyon ay gagawing perpekto ang babaeng iyon mas maganda kaysa kanino man. Pero hindi naman laging ganoon ang katotohanan. Nanahimik si Dr. Reyes. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Ang plastic surgery ay hindi mahika. Hindi lahat ay nakukuha ang resulta na kanilang inaasahan. Tumango ako. Alam ko po. Kaya gusto kong nandoon ang asawa ko kapag tinanggal na ang benda. Matagal akong tinitigan ni Dr. Reyes na parabang sinusubukang unawain ang buong layunin ko. Hindi ka mukhang isang taong gustong maghiganti. Ngumiti ako ng bahagya. Gusto ko lang po siyang makita ang katotohanan. Minsan doon lang napagtatanto ng isang tao ang kanyang pagkakamali kapag nakita na niya mismo ang resulta ng kanyang pinili. Sa wakas huminga ng maluwag si Dr. Reyes. Sige, sabi niya. Kung papayag ang pasyente, karaniwan namang maaaring nandoon ang pamilya o malapit na kaibigan kapag tinatanggal ang benda. Tumango ako. Sapat na po iyon sa akin. Muli akong tiningnan ni Dr. Reyes. Hindi ko alam ang buong detalye ng relasyon ninyo. Pero isang bagay ang masasabi ko, huminto siya. Walang operasyon ang kayang mag-ayos ng puso ng isang tao. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa akin. Tumayo ako. Salamat po, Doktor. Tumango si Dr. Reyes. Sana ay mahanap mo ang pinakamabuting paraan. Lumabas ako sa consultation room na mas magaan ang pakiramdam. Madilim na ang langit sa labas. Isa-isang umilaw ang mga poste. Tumayo ako sandali sa harap ng klinika. Sa puso ko ang plano ay isa ng katotohanan. Marahil iniisip pa ni Kevin na nasa kanya ang kontrol. Marahil iniisip niyang ang perang ninakaw niya ay magdadala ng kaligayahan sa kanya at sa babaeng iyon, ngunit malapit nang magbago ang lahat. At pagdating ng araw ng pagtatanggal ng benda sa wakas ay makikita ni Kevin ang isang bagay na matagal na niyang binaliwala. Ang katotohanan. Lumipas ang ilang linggo mula nang makipagkita ako kay Dr. Reyes. Sa panahong iyon ang buhay sa bahay ay tumakbo na parang walang nangyari. Umuwi pa rin si Kevin ng gabi. Minsan mukha siyang masaya, minsan naman ay abala sa pagre-reply sa cellphone niya. Hindi ko na muling tinanong ang tungkol kay Cindy. Hindi ko na binanggit ang pera ni nanay. Namuhay ako tulad ng dati. Tuwing umaga tinutulungan ko si nanay maghanda ng almusal. Minsan nag-uusap kami tungkol sa mga kapitbahay o sa mga tinatahi niya. Madalas pa ring umupo si nanay malapit sa bintana habang nananahi. Ngunit mula nang mawala ang pera may nakita akong maliit na pagbabago sa kanya, naging mas tahimik siya. Hindi na siya nagkukuwento tungkol sa plano niyang pilgrimage. Ang brown na sobre ay hindi na niya binanggit. At tuwing nakikita ko siyang ganoon lalong tumitibay ang aking determinasyon. Isang gabi umuwi si Kevin na masayang masaya. Pumasok siya sa bahay na sumisipol. Nakaupo ako sa sala kasama si nanay. Kumuha si Kevin ng isang basong tubig sa kusina at bumalik sa sala. Bihira ko siyang makitang ganito kasaya. May magandang balita, sabi niya habang umuupo. Tiningnan ko siya. Anong humiti ng malapad si Kevin? Tapos na ang operasyon. Alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Si Cindy. Tumango lang ako. Mukhang kontento si Kevin. Sabi ng doktor maganda raw ang magiging resulta, sabi niya nang may buong kumpiyansa. Tinitigan ko ang mukha niya at tinanong kailan tatanggalin ang benda. Bahagyang nagulat si Kevin. Bukas sagot niya. Tumango ako. Mabuti. Mukhang nagtaka si Kevin sa kalmado kong reaksyon. Marahil inaasahan niyang magagalit ako o gagawa ng eskandalo. Pero tumayo lang ako. Papasok muna ako sa kwarto, mahina kong sabi. Nang gabing iyon hindi ako nakaramdam ng galit. Sa halip naging kalmado ako, dahil alam kong bukas ay isang napakahalagang araw, ang araw kung kailan magiging malinaw ang lahat. Kinabukasan mas maagang gumising si Kevin.
Nagsuot siya ng maayos na polo at maingat na sinuklay ang kanyang buhok. Mukha siyang dadalo sa isang malaking okasyon. Pinanood ko siya mula sa kusina habang nagtitimpla ng kape. Ang ayos mo yata ngayon, sabi ko. Ngumiti si Kevin. Siyempre mahalagang araw ngayon. Tumango ako. Lumabas si nanay mula sa kanyang kwarto. Nakita niya si Kevin na bihis na bihis. Saan ka pupunta ng ganito kaaga, kaswal na sagot ni Kevin. May aasikasuhin lang po. Nay. Tumango lang si nanay. Lumingon si Kevin sa akin. Aalis na ako. Tiningnan ko siya. Sasama ako. Nagulat si Kevin. Sasama, mahinahon kong sabi. Gusto ko ring makita. Tinitigan ako ni Kevin na para bang sinusubukang intindihin ang ibig kong sabihin. Pero sa huli, nagkibit-balikat lang siya. Bahala ka. Sabay kaming umalis papunta sa klinika. Sa buong biyahe mukhang masigla si Kevin. Ilang beses pa siyang napangiti mag-isa. Samantalang ako ay tahimik lang na nakatingin sa daan. Sa wakas, huminto ang sasakyan sa harap ng klinika ni Dr. Reyes. Pareho pa rin ang itsura ng gusali. Pumasok kami. Dumiretso si Kevin sa reception. Gusto kong makita si Cindy. May tiningnan ang receptionist sa computer. Sandali lang po. Umupo kami sa waiting area. Hindi mapakali si Kevin. Ilang beses niyang tiningnan ang kanyang relo. Sa wakas, isang nurse ang lumapit sa amin. Mister, Kevin, sumunod po kayo sa akin. Sinundan namin ang nurse sa isang kwarto sa loob. Maliwanag ang kwarto. Sa gitna may isang kama. May nakaupo roon, balot pa ng benda ang mukha. Alam kong si Cindy iyon. Halos hindi maitago ni Kevin ang kanyang ngiti. Pumasok si Dr. Reyes. Sinulyapan niya ako bago batiin si Kevin. Good morning. Aalisin na natin ang benda ng pasyente. Tumango si Kevin. Nakatayo ako ilang hakbang sa likod niya. Kalmado pa rin ang puso ko. Sinimulang tanggalin ni Dr. Reyes ang benda. Dahan-dahan niyang inalis ang bawat layer. Naging napakatahimik sa kwarto. Puno ng pag-asa ang mga mata ni Kevin habang nakatingin kay Cindy. Lalo pang lumapad ang kanyang ngiti habang nababawasan ang benda. Ilang sandali pa, isang layer na lang ang natira. Huminto saglit si Dr. Reyes. Pagkatapos ay inalis niya ang huling benda. Sa wakas, kitang-kita na ang mukha ni Cindy. At sa sandaling iyon biglang umatras si Kevin. Nanlaki ang kanyang mga mata, namutla ang kanyang mukha. Ilang segundo siyang nakatitig lang. Pagkatapos biglang may sumigaw ng malakas. Napasigaw sa takot si Kevin. Imposible, nanginginig niyang sabi. Nanatili akong nakatayo, kalmadong pinagmamasdan ang lahat. Dahil ang nakita ni Kevin ay isang bagay na hinding-hindi niya inaasahan. Umalingaw-ngaw pa rin ang sigaw ni Kevin sa loob ng kwarto. Imposible. Basag ang kanyang boses at puno ng takot. Umatras siya ng ilang hakbang hanggang sa halos matumba niya ang maliit na mesa sa likod. Nakatitig ang kanyang mga mata sa mukha ni Cindy na may ekspresyong mahirap ipaliwanag, isang halo ng gulat, takot at hindi paniniwala. Nanatili akong nakatayo. Nakatiklop ang aking mga kamay sa harap. Si Cindy ay nakaupo sa kama, dahan-dahang hinahawakan ang kanyang mukha. Hindi pa niya nakikita ang sarili sa salamin, ngunit dahil sa reaksyon ni Kevin nagsimula siyang makaramdam na may mali. Bakit ganyan ka makatingin, mahina at medyo natatarantang tanong ni Cindy. Hindi agad sumagot si Kevin. Patuloy lang siyang nakatitig sa mukha na parabang nakakita ng multo. Si Dr. Reyes ay nanatiling kalmado sa tabi ng kama. Sanay na siyang makakita ng ganitong reaksyon. Ngunit para kay Kevin ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa wakas ay nagsalita si Kevin na nanginginig ang boses, hindi. Hindi ito ang mukhang ipinangako mo. Tiningnan siya ni Dr. Reyes ng mahinahon. Wala akong ipinangakong partikular na mukha. Ipinaliwanag ko lang ang mga medical procedure na kailangan. Lalong nataranta si Kevin. Pero imposible. To. Itinuro niya ang mukha ni Cindy. Nag-iba nga ang mukha, ngunit hindi tulad ng inaasahan ni Kevin. Hindi ginawa ng operasyon si Cindy na mukhang sikat na artista o perpektong babae na ipinagmamalaki niya. Sa halip, mas naging natural ang itsura niya. Ang mga dating pinsala ay naayos, ngunit hindi ito pinalitan ng isang bagong mukha. May mga bakas pa rin ng lumang peklat. Hindi rin gaanong nagbago ang istruktura ng kanyang mukha. Para sa isang ordinaryong tao marahil hindi nakakagulat ang pagbabago. Ngunit para kay Kevin na umaasa ng perpeksyon ang katotohanan ay isang bangungot. Nagsimulang mataranta si Cindy. Salamin, nasaan ang salamin? Isang nurse ang nagbigay sa kanya ng maliit na salamin. Tiningnan ni Cindy ang sarili. Tahimik siya sa una, pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi. Hindi to tulad ng inakala ko, sabi niya na puno ng pagkadismaya. Umiling-iling si Kevin. Ang laki ng ginastos ko, tumaas na ang boses niya. Nanatiling kalmado si Dr. Reyes. Mr. Kevin, profesional niyang sabi. Ang operasyong ito ay ginawa para ayusin ang pinsala sa tissue ng kanyang mukha dahil sa mga naunang hindi ligtas na procedure. Kung wala ang operasyong ito, maaaring lumala pa ang kondisyon niya. Naguluhan si Kevin. Naunang procedure. Tumango si Dr. Reyes. Sumailalim na dati ang pasyente sa ilang beauty procedure sa mga lugar na hindi standard. May mga nasirang tissue sa mukha niya. Ang operasyong ito ay para sa repair, hindi para baguhin ang mukha niya at maging ibang tao. Muling tumahimik. Tiningnan ni Kevin si Cindy na hindi makapaniwala. Para bang lahat ng pangarap niya ay gumuho sa isang iglap. Sa wakas lumapit ako. Lumingon si Kevin. Puno ng pagkalito ang mukha niya. Alisa. Tiningnan ko siya ng mahinahon. Ngayon naiintindihan mo na. Kumunot ang noo ni Kevin. Ang alin? Dahan-dahan akong nagsalita.
Ang perang ninakaw mo mula sa ipon ni nanay para sa pilgrimage. Ang perang sinabi mong mas karapat-dapat para sa isang magandang babae. Huminto ako. Ang perang iyon ay sapat lang pala para ayusin ang mga naunang sira. Lalong namutla si Kevin. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy ako. Ininsulto mo si nanay dahil sa kanyang paglakad. Sinabi mong wala siyang silbi. Tinitigan ko siya, pero kahit kailan hindi nanira ng buhay ng iba si nanay. Muling bumalot ang katahimikan. Dahan-dahang yumuko si Kevin. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat may nakita ako sa mukha niya na wala dati. Pagsisisi. Ngunit para sa akin huli na ang lahat. Hawak pa rin ni Cindy ang salamin. Mukha siyang nalilito at dismaya. Sa wakas nagsalita si Kevin sa mas mahinang boses, Alisa, hindi ko alam na. Umiling ako. Ayaw mong alamin. Iba yon. Huminga ako ng malalim. Samantala, si Dr. Reyes ay nanatiling propesyonal. Hindi siya nakialam sa aming personal na usapan. Tinitigan ko si Kevin sa huling pagkakataon ng araw na iyon. Minsan kailangang makita ng isang tao ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Doon lang niya maiintindihan kung gaano kamahal ang kabayaran ng kanyang mga pagkakamali. Hindi na nagsalita si Kevin. Nakatayo lang siya sa gitna ng kwarto. At sa unang pagkakataon ang lalaking dati puno ng kumpiyansa ay mukhang tuluyang nawalan ng direksyon. Nanatiling tahimik ang kwarto. Matapos kong magsalita si Kevin ay nakatayo pa rin na maputla ang mukha. Blanko ang kanyang tingin na parabang hindi pa niya lubos na nauunawaan ang nangyari. Sa likod niya si Cindy ay nakaupo pa rin sa kama, hawak ang salamin puno ng pagkalito at pagkadismaya. Samantala pinili ng doktor at mga nurse na manahimik. Sa wakas, muling tumingin sa akin si Kevin. Alisa. Ako. Naputol ang kanyang sasabihin. Sa unang pagkakataon mula nang ikasal kami, nakita ko si Kevin na hindi alam ang sasabihin. Ngunit sa puso ko may nagbago na. Ang sakit na dati pumupuno sa aking dibdib ay mas gumaan na. Marahil dahil sa wakas ay malinaw na ang katotohanan, hindi ko na kailangang sumigaw o magalit. Sapat na ang lahat. Tiningnan ko si Kevin ng mahinahon. Uuwi na ako. Nataranta si Kevin. Teka, Alisa. Ngunit nakatalikod na ako. Magaan ang aking mga hakbang palabas ng kwarto. Mas tahimik ang pasilyo ng klinika kumpara kaninang umaga. May ilang pasyenteng nakaupo sa waiting area, ngunit halos hindi ko sila napansin. Ang isip ko ay nakatuon sa isang bagay. Pagdating ko sa bahay, papalubog na ang araw. Ang sinag ng dapit hapon ay pumapasok sa bintana na nagbibigay ng init sa sala. Nakaupo si nanay sa kanyang upuan gaya ng dati. Hindi umaandar ang kanyang makinang panahi. Nakatingin lang siya sa bakuran. Nang makita niya akong pumasok, ngumiti siya ng malumanay. Nakauwi ka na pala. Lumapit ako sa kanya. Opo, Nay. Tinitigan ni nanay ang mukha ko. Mukhang mas payapa ka ngayon. Umupo ako sa tabi niya. May gusto po akong sabihin sa inyo, Nay. Naghintay si nanay ng may pasensya. Sa wakas ikinuwento ko ang lahat tungkol kay Kevin, sa perang kinuha niya kay Cindy at sa nangyari sa klinika. Habang nagkukuwento ako, hindi ako pinutol ni nanay. Tahimik lang siyang nakikinig. Nang matapos ako, nanahimik kami sandali. Yumuko ako. Patawarin niyo po ako, Nay. Umiling si nanay. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Hinawakan niya ang kamay ko. Alisa, tumingin ako sa kanya. Minsan sa buhay makakatagpo tayo ng mga taong mananakit sa atin. Pero hindi dapat hayaan ang sugat na iyon na maging masama ang ating puso. Ang mga salitang iyon ay napakalambing ngunit napakatatag. Huminga ako ng malalim. Nay, ngumiti si nanay. Ano, aasikasuhin ko na po ang divorce. Tinitigan ako ni nanay ngunit walang pagkagulat sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang tumango. Kung iyan ang magpapagaan sa loob mo, susuportahan ka ni nanay. May naramdaman akong init sa aking dibdib. Hindi ako nag-iisa. Lumipas ang ilang linggo at nagsimula ang proseso ng aming diborsyo. Ilang beses pumunta si Kevin sa bahay para subukang makipag-usap. Ibang-iba na siya. Mas tahimik, mas malungkot. Ngunit buo na ang desisyon ko. May mga bagay na maaaring mapatawad ngunit hindi lahat ay malilimutan. Sa huli tinanggap ni Kevin ang katotohanan. Naghiwalay kami ng walang maraming salita. Ang mga sumunod na araw ay bumalik sa dati. Tinutulungan ko si nanay sa pananahi. Nagsimula rin kaming mag-ipon ulit. Hindi malaki pero unti-unti. Isang umaga, ilang buwan ang lumipas, nagwawalis ako sa bakuran nang tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe. Binuksan ko ito. Galing ito sa isang taong hindi ko inaasahan. Kay Kevin. Maikli lang ang mensahe. Alisa, na ibalik ko na ang isang bahagi ng pera sa account mo. Alam kong hindi pa sapat yan, pero magsusumikap ako hanggang mabayaran ko lahat. Binasa ko ang mensahe ng walang gaanong emosyon. Isinara ko ang cellphone ko. May mga bagay na nangangailangan ng panahon para maayos, ngunit hindi dapat huminto ang buhay dahil lang sa nakaraan. Ilang buwan pa sa wakas ay nakatayo kami sa isang napakaabalang lugar. Ang paliparan. Nakatayo si nanay sa tabi ko, bihis na bihis. May dala siyang maliit na bag. Ang kanyang mukha ay pinaghalong saya at hindi paniniwala. Alisa, tawag niya sa akin. Opo, Nay. Ngumiti si nanay. Talaga bang pupunta na ako sa banal na lupain? Uminit ang mga mata ko. Tumango ako. Opo, Nay. Niyakap ako ni nanay ng mahigpit. Salamat. Umiling ako habang nakangiti. Hindi po kailangang magpasalamat. Sa wakas ay inanunsyo na ang flight ng grupo para sa pilgrimage. Naglakad si nanay papunta sa departure gate kasama ang iba. Bago pumasok, lumingon siya ulit sa akin. Itinaas niya ang kanyang kamay at ngumiti.
ginantihan ko siya. Habang pinapanood ko siyang papalayo, napagtanto ko ang isang bagay. Ang kabutihan ay maaaring mukhang mahina. Ang pasensya ay maaaring ituring na pagkatalo. Ngunit sa huli ang kabutihan ay laging nakakahanap ng sarili nitong daan. At sa araw na iyon ang simpleng pangarap ng nanay ko ay tuluyan ng natupad. Minsan sa buhay masakit talaga ang pagtataksil, pero ang panahon ay laging may paraan para ipakita ang katotohanan. Maaaring nawalan si Alisa ng asawa ngunit hindi niya nawala ang kanyang dignidad at pagmamahal sa ina. At sa huli ang simpleng pangarap ni Nanay Marnie na makarating sa banal na lupain ay natupad pa rin. Huwag kailanman maliitin ang sakripisyo ng isang magulang. Ang yaman ay maaaring kitain muli ngunit ang sugat na dulot ng kasakiman at pang-iinsulto ay maaaring mag-iwan ng habambuhay na pagsisisi. Ang pasensya at katapatan sa huli ay laging nakakahanap ng sarili nitong daan.